So, pwede na po tayong maupo. Pagpapatuloy natin ang ating pong pag-aaral sa ating confession. Nasa chapter 8 na po tayo. At ito po ay part 4. Okay, so hindi nag-log in. Yan. Part 4 na po ito ng chapter 8 na may pamagat na of Christ, the Mediator. Okay, so reviewin lang po natin yung mga dadaanan na natin. Of course, una, nakita natin ang kaugnayan ng ating Panginoong Jesucristo bilang tagapamagitan sa plano ng Diyos, sa soberanong plano ng Diyos ng pagliligtas. Of course, dun sa tinatawag na Covenant of Redemption, diba? Yung tipan sa pagitan ng tatlong persona ng nag-iisang Diyos, ang anak ng Diyos ang siyang isusugo para maging tagapagligtas ng mga makasalanan at magiging tagapamagitan ng mga ito sa Diyos. And then secondly, we also discussed the features of Christ's mediatorial work. So nandiyan yung threefold offices, no? At yung iba pang mga katangian ng pagiging tagapamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And then lastly, napag-aralan natin last Lord's Day, the person of Christ. So binigyan natin ng diin ang pagiging totoo at ganap na Diyos ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang pagiging totoo o ganap na tao. Okay? So yun yung mga tinignan natin sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. At itutuloy lamang po natin ito ngayong hapon. So paragraph 2 pa rin tayo. So medyo mahaba ito, pero gusto kong basahin natin para at least ma-review tayo ng mga nadaanan natin last Lord's Day. Pero nandito na tayo sa malapit sa bandang katapusan ng paragraph 2. So ang goal natin ay matapos natin ang paragraph 2 ngayong hapon at masimulan naman natin ang paragraph 3 sa susunod na Lord's Day, Lord willing. Kasi medyo mahaba ang chapter 8, no? Kasi isa ito sa mga key doctrines ng ating pananampalatayang Kristiyano at ito ay may kinalaman sa kung sino nga ba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa palagay ko, ang mga sumulat ng confession, talagang naglaan sila ng mahabang portion sa confession dito sa chapter 8 kasi isa ito sa mga susing doktrina na may kinalaman sa Ebanghelyo ng pagliligtas ng Diyos. Basahin natin, paragraph 2, the Son of God, the second person in the Holy Trinity, being very and eternal God, the brightness of the Father's glory, of one substance and equal with Him who made the world, who upholds and governs all things He has made, did, when the fullness of time was complete, take upon Him man's nature, with all the essential properties and common infirmities of it, yet without sin. Being conceived by the Holy Spirit in the womb of the Virgin Mary, the Holy Spirit coming down upon her, and the power of the Most High overshadowing her, and so was made of a woman of the tribe of Judah, of the seed of Abraham and David, according to Scriptures. So yan yung tinalakay natin last Lord's Day. Tutuloy natin dito po sa portion na ito for this afternoon. So that the two whole, perfect and distinct natures were inseparably joined together in one person without conversion, composition, or confusion, which person is very God and very man, yet one Christ, the only mediator between God and man. Okay, so ito po tayo sa portion na ito sa ating pag-aaral ngayong hapon. At letter C na tayo. No, under our discussion of the person of Christ. Okay? So, at ito pong letter C ay patungkol po dun sa topic na the one person and two natures of Christ. Okay? So, medyo may mga malalalim po na portion itong paragraph 8, but I will try my best, no, na maipaliwanag po ito sa pinakamadaling pamamaraan para madali po nating maunawaan. Hindi naman tayo nag-aaral dito para maging theologian. Ano? So, ang mahalaga para sa akin ay maintindihan natin kung ano yung sinasabi ng ating confession at
maging familiar tayo dun sa doktrina na ating pinaninindigan bilang isang Reformed Baptist Church. Sabi po dun sa huling bahagi ng paragraph 2, malapit sa katapusan, so that two whole, perfect, and distinct natures were inseparably joined together in one person. So ito po yung titingnan natin ngayon. Mamaya na yung huling bahagi ng paragraph 2. So, remember, we cannot have anything. Magandang paalala sa atin. Ano? Kasi pinag-uusapan natin dito is, sino ba ang Panginoong Jesucristo? No? Ano ang kanyang persona? So, kaya po, naglagay ako ng paalala sa atin dito, we cannot have any knowledge about this topic aside from the testimony of Scripture. So, we must believe and stick to what it says. So, wala tayong ibang source nang alam natin patungkol sa kung sino si Jesus Christ, maliban sa kung ano ang sinasabi sa atin ng Biblia. Kaya kung ano yung sinasabi sa atin ng Biblia, yun yung paniniwalaan natin. Kung ano yung tinuturo sa atin ng Biblia, yun yung ating pangahawakan. Wala nang iba. Kasi pag lumabas tayo dun sa divine revelation na ibinigay sa atin ng Diyos patungkol kay Jesus Christ, magkakamali na tayo. Okay? Magiging erroneous na yung ating understanding patungkol sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. So our goal is basically to stick to what the Scriptures teach us. Note, Jesus Christ, ito mahalaga po ito ha, Jesus Christ, though He possesses both a divine nature and a human nature, is just one person. Okay? Hindi po dahil may divine nature ang Panginoon at meron siyang human nature, dalawa ang kanyang persona. No, hindi po schizophrenic, no? Ang ating Panginoong Jesucristo ay may split personality, no? Meron siyang isang persona, no? At normal ang kanyang persona, ang hindi lang pangkaraniwan sa kanya, and malinaw naman ang Biblia dito, ang Panginoong Jesucristo unique. Wala siyang katulad. No? Siya lamang ang mayroong dalawang kalikasan. Bagamat siya iisang persona, dalawa ang kanyang kalikasan. Taglay niya ang kalikasan ng pagka-Diyos at ang kalikasan ng pagiging tao. Okay? Dalawa ang kalikasan, iisa ang persona. No, hindi po yung dalawa ang kalikasan, dalawa ang persona. Hindi. Hindi po persona ng Diyos at persona ng tao. Hindi po gano'n, ha? Iisang persona, single person, ang Panginoong Jesucristo, pero dalawa ang kanyang nature. No, He possesses the divine nature and the human nature. So technically, pag sinabi natin o ginamit natin yung salitang person, pag tinignan mo sa dictionary, technically, ang salitang person means human being. No? Usually, ganyan ang gamit ng salitang person. No? It refers to a human being. You know? Pero alam naman natin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lang siya tao. No? Hindi lang siya human being. But He is a true person. Totoong siya isang person. Pero hindi lang siya tao. Okay? At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Pero gusto ko ipakita sa inyo, bilang totoong tao, ang Panginoong Jesucristo, He has a human soul. No? Ang ating Panginoong Jesucristo as a true human being, as a person, has a human soul. Diba? Ang bawat isang tao, merong isang kaluluwa. Okay? Nagtataglay ang bawat isa sa atin ng isang kaluluwa. No? At katangian yan ng isang tao. Katangian yan ng isang persona. No? Any person, any living person, any living human person has a soul. Sabi dun sa Chalcedonian Creed, isa ito sa mga historical creeds, no, ng Christianity na nagtuturo patungkol sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay naisulat noong 451 AD. Merong isang linya doon na tumutukoy sa katotohanan na ito. Ng Panginoong Jesucristo is a single person, and as a person, He has a human soul, just like any human being. Sabi diyan, of a reasonable soul and body, consubstantial with us according to the manhood in all things, like unto us without sin. So dito pa ulit-ulit na nilagay ng mga nag-compose ng Chalcedonian Creed. 'Di ba yung mga terms na consubstantial with us according to the manhood
know things like unto us. So, ibig sabihin, pinapatunayan sa atin dito ng Panginoong Jesucristo, totoong tao. Okay? Hindi po siya animong tao lang o hindi siya parang mukhang tao lamang, kundi siya totoong tao. Ang isa sa mga patunay ng Panginoon ni totoong tao, pinanganak nga siya sa pamamagitan ni Birhen Maria. Diba? So yun ang isa sa mga patunay na siya totoong tao. Kasi lahat ng totoong tao ay pinapanganak. At ang Panginoon bilang totoong tao, sabi niyan, of a reasonable soul and body. Patandaan ninyo, ang human being is composed of body and soul. May katawan at may kaluluwa. So ganoon din ang Panginoong Jesucristo. So, dahil siya ay mayroong totoong pagiging tao o totoong pagkatao, meron siyang kaluluwa. May pinapatunayan ba sa salita ng Diyos yan? Magkukot po ako sa inyo ng 2 verses na malinaw. Una, Matthew 26:38. Ito yung eksena dun sa Garden of Gethsemane. Di ba? Ang sabi dyan, then he said to them, Jesus said to them, my soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. Nakausap niya yung kanyang mga alagad, di ba? Kumbaga, samahan niyo akong manalangin. Kasi ito na yung huling gabi ng ating Panginoong Jesucristo bago siya hulihin. No? Parusahan hanggang sa mamatay sa krus. Sinabi niya, my soul is very sorrowful. So sinasabi niya, ang kaluluwa ko ay naghihinagpis. Pinapatunayan lang dito ng Panginoon ay totoong tao sapagkat nakakaranas siya ng kapighatian sa kanyang kalooban. Nakakaranas siya ng kalungkutan. Bilang tao. At ang kalungkutan nito ay nararanasan o nararamdaman niya sa kaloob-looban, sa kanyang kaluluwa. And then another passage, Luke 26:46. Then Jesus, calling out with a loud voice, ito naman yung sa cross, di ba? One of the last sayings ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. So meron siyang kaluluwa. Ating Panginoong Jesucristo para ipakita sa atin na siya'y totoong tao at hindi yung nagkukunwari lamang na tao. Diba? Totoo siyang namatay. At alam naman natin ang kamatayan, yung paghiwalay ng katawan tsaka ng kaluluwa. Pag humiwalay yung kaluluwa sa katawan, ang tawag natin doon, kamatayan. Kaya ang Panginoon naranasan niya yung totoong kamatayan. Kasi yung katawan niya ay nilisan ng kanyang kaluluwa. Ang kaibahan nga lang sa atin, ang Panginoong Jesucristo ay hindi biktima ng kamatayan. Kasi sabi dito, and what? Into your hands I commit my spirit. So ibig sabihin, hindi po biktima ang Panginoon ng kamatayan, kundi kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. Okay, that's the difference with us. Totoong naranasan ng Panginoon ng kamatayan, but He didn't experience it like us kasi we were victims of death. Kumbaga, wala tayong kapangyarihan laban sa kamatayan. Pero ang Panginoon, hindi siya nagapi ng kamatayan. Bakit? Kasi kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Ganyan din yung sabi niya sa John. Diba? Na walang sino man ang pwedeng kumuha ng kanyang buhay, kundi siya ang nagbibigay nito. Okay? So, clarification. In Scripture, ito, kasi binanggit sa isang verse, my soul, dun sa isa naman, my spirit. Clarify ko lang, in Scripture, the word soul and spirit are used interchangeably. Okay, magkakaiba ang school of thought, pagdating dito sa point na ito. Kasi yung iba, naniniwala silang iba yung soul sa spirit. Pero ako naniniwala ako na ang salitang soul at ang salitang spirit, pag nabasa niyo yan sa Bible, magkapareho ang kahulugan. So, tumutukoy lang ito dun sa immaterial composition ng tao na tinatawag nga nating kaluluwa. Okay? So, katawan lamang ang physical at ang hindi physical na bahagi ng ating pagiging tao ay ang kaluluwa. Okay? Pero the terms used, pwedeng soul, pwedeng spirit. Isang halimbawa, dun sa awit ni Maria, sa Luke chapter 1, verse 46 and 47, makikita nyo, ginamit interchangeably yung salitang soul and spirit. Sabi ni Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. So again, ito po ay Hebrew poetry.
Yung awit ni Maria ay isang Hebrew poetry. No, sa Hebrew poetry, meron tinatawag na parallelism. No, so ibig sabihin, yung isang line, pwedeng ang kahulugan niya ay katulad nung sinasabi ng second line o nung sumunod na linya. Ganyan ang paggawa ng tula, lalo na sa Hebrew poetry. Kaya dito, malinaw na yung tinutukoy ni Maria na soul, doon sa isang linya, ganon din ang kahulugan doon sa pangalawang linya, kung saan ginamit naman yung salitang spirit. So, ang tinutukoy ni Maria dito yung kanyang immaterial na bahagi ng kanyang pagiging tao ay nagagalak sa Diyos, no? At sumasamba sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Okay, so isa ang una, He has a human soul. As a person, the Lord Jesus Christ has a human soul. Not only that, as a person, the Lord Jesus Christ has a human mind. Dahil siya ay totoong tao, He's a living person, He has a human mind. Okay? So note, the New Testament teaches that Jesus Christ has a human mind because just like ours, it has limitations. Okay? So, ang Panginoong Jesucristo, katulad natin, pagkat siya totoong tao, okay, mayroon din siya mga limitasyon, mayroon din siya mga hindi kayang gawin, na may mga bagay siya na hindi abot ng kanyang kakayahan. So, may limitasyon siya bilang tao. At bahagi nun, yung kanyang kaisipan. Hindi naman po ipinanganak ang Panginoon na alam niya na lahat ang lahat. No? Hindi po omniscient, no, ang humanity ng ating Panginoong Jesucristo. No? Ang omniscient sa kanya, yung nakakaalam ng lahat, ay yung kanyang divine nature. Ano? Pero ang kanyang human nature, katulad lang din sa atin. No? Merong simula ng kanyang paglago, meron din namang limitasyon. Ito po yung ilang mga talata na nagpapatunay niyan. Una, Luke chapter 2, verse 40, and then we will jump to verse 52. Ano sabi diyan? And the child, referring to the child Jesus, grew and became strong, filled with wisdom. And the favor of God was upon him, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. So dito pinapatunayan sa atin ni Dr. Luke na sumulat ng gospel account na ito. Ang Panginoong Jesucristo nung bata siya, katulad din siya ng ibang bata. No? Katulad natin, nung bata pa tayo, di ba, konti pa lang alam natin. Pero habang tumatanda tayo, nadadagdagan yung ating karunungan. Di ba? Habang nagmamature tayo, nadadagdagan din yung ating kaalaman. So sumasabay sa pag-edad ng tao ang paglawak ng kanyang kaalaman. So, yun ang natural na proseso ng pagtanda ng isang tao. Diba? Kaya nga meron tayong biro, diba, na matanda na pero isip bata. Ano, ibig sabihin, may edad na siya, kung baka expectation sa kanya, dapat develop na ang kanyang mind, ang kanyang kaisipan, pero parang bata pa rin, paminsan-minsan, ang kanyang pag-iisip. Pero ang Panginoong Jesucristo, tinan nyo dito, no? Walang shortcut sa Panginoon nung siya ay nagkatawang tao. No? Bagamat makikita mo nung siya ay nangangaral na ng Ebanghelyo, kabisado niya kung ano sinasabi ng kasulatan. Pero anong pagpapaliwanag sa atin nun? Ibig bang sabihin dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao, nung nagkaisip siya ay alam niya na ang lahat ng sinasabi ng kautusan? Hindi. No? Pinag-aralan niya. Bata pa lang siya, tinuturuan ng kanyang magulang, ng kanyang nanay. Nung nasa tamang edad na siya, umaate na siya ng sinagoga. Doon pinag-aaralan ng kautusan. So yung sinagoga parang ganito, Bible class. No? Kung saan pinag-aaralan ng Bible. So umaattend siya ng Bible class. Kaya siya natututo. Diba? Ng mga bagay patungkol sa kasulatan. At nung nag-aaral siya, nauunawaan niya kung ano yung plano ng Diyos para sa kanya bilang Mesyas. No? Kasi nauunawaan niya kung ano sinasabi ng kautusan. Di ba? Maganda example para sa atin yan. Di ba? Ang Panginoon, hindi siya nag-shortcut. Ano? Patungkol sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos. Talagang tsinaga niya, minemorize niya, pinagbulay-bulayan niya ang salita ng Diyos. Di ba? Naglalaan siya ng panahon para basahin ito, pag-aralan to. So maganda example sa atin yun. No? So kung gusto natin lumago sa ating kaalaman, sundan natin ang halimbawa ng Panginoon ng pagiging masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Another passage, Mark 13:32.
But concerning that day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. Sabi ng mga nagtuturo ng Panginoon na hindi Diyos. Kung Diyos ang Panginoong Jesucristo, ba't sabi sa talata na ito, hindi niya alam kung kailan ang araw ng kanyang muling pagparito. Diba? Bakit kahit siya hindi niya alam? Ang malinaw lang kasi sinasabi sa Mark na ito, no, na ang Panginoong Jesucristo bilang tao, bilang totoong tao, hindi niya alam lahat. Okay? Hindi alam ng Panginoon ang lahat bilang tao. Okay? Tandaan natin, nung nandito siya sa mundo, nandun siya sa tinatawag na state of humiliation. Ibig sabihin, nag-humble siya. At kasama sa kanyang pag-humble, ay hindi niya tinuring na karapatan ang lahat ng kanyang katangian bilang Diyos. Kumbaga, nandito siya sa lupa bilang tao, totoong tao siya. At nabuhay siya bilang tao. At tumanda siya bilang tao, lumago siya bilang tao, nag-mature siya bilang tao. Kasama din yung mga limitation ng tao. Hindi alam ng tao lahat. Okay? Kahit ang Panginoong Jesucristo sinasabi niya dito, hindi niya alam kung kailan yung araw ng kanyang muling pagbabalik, kundi ang Ama lamang ang nakakaalam. Nagsasalita dito ang Panginoon bilang totoong tao na may limitation sa kanyang knowledge or understanding. Important, these passages do not disprove that Jesus Christ is God, rather they prove that He is a true human. Yan ang problema. Diba? Sa gumagamit sa mga passages na ito para sabihin si Jesus ay tao lang. Okay? Hindi po pinapatunayan ng mga tao na ito na hindi siya Diyos. No? Totoo naman yung sinasabi nila na pinapatunayan ng talata na ito, halimbawa in Mark 13:32, na totoong tao ng ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong problema doon. Hindi tayo makikipag-debate sa kanila doon. Pero hindi siya tao lang. Okay? Siya yung totoong tao. Tama yung sinasabi ng talata. Siya yung totoong tao because may limitation siya, just like any other normal human being, pero hindi lang siya tao. Okay? At yan ay malinaw na itinuturo sa atin sa ibang bahagi ng Scripture. Okay? But at this particular point, pinapatunayan ng talatang yung totoong tao ang Panginoon because He has a limited mind. Okay? And then, number 3, He has a human will. So dahil ang Panginoon ay isang totoong tao, meron siyang nag-iisang persona, meron siyang human will, meron siyang kalooban, at meron siyang consciousness. So define natin, ano ba ibig sabihin ng will? The will is the faculty of the soul by which a person freely chooses and acts according to his strongest desires, inclinations, and understanding. So yung will, o yung kakayahan nating magpasya, let's say, faculty of the soul. Ibig sabihin, as a normal human being na may kaluluwa, may kakayahan tayong mag-isip, may kakayahan tayong magpasya base sa kung ano yung kagustuhan natin, inclination natin, and even understanding natin. So pagka nasa isang sitwasyon tayo, and we are demanded by that situation to make a decision, no, ang ating will ang engage doon sa ganung sitwasyon. Kasi ang ating kalooban ang pumipili o nagpapasya kung anong ating gagawin. So kasama ito sa faculty ng isang tao, yung kalooban at kakayahang magpasya. Okay? So kasama po yan sa isang normal na persona. Note, we see in the New Testament several descriptions of the Lord Jesus struggling inside sa kanyang kalooban, proving that He has the ability to choose according to what He wants. So maraming mga example sa Bible ng Panginoon pinapakita, nag-struggle siya, no? Na pumili. Ibig sabihin, He has a human will. Na meron siyang kakayahang magpasya bilang isang totoong tao. Halimbawa, sa Matthew 26:39, again, sa eksena sa loob ng hardin ng Gethsemane ito. And going a little farther, He fell on His face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Ang kagustuhan ng Panginoon, no? Bilang tao, pinapakita sa atin dito, nag-struggle ang Panginoon sa fear.
Ang Panginoon natakot. Okay? Natakot siyang mamatay. Hindi dahil sa natatakot siya sa kamatayan. Let us make that very clear. Natatakot ang Panginoon dahil ibig sabihin ng kanyang kamatayan, mahihiwalay siya sa kanyang Ama. Okay? So, ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos Anak, kailanman ay hindi nawalay sa kanyang Ama. They were in perfect fellowship from eternity. Hindi sila, they are one, di ba? 3 persons, but one God. Imagine, they are one. Pero at this particular time, na ang Panginoon na mamamatay, He will be separated from His Father. Because anong nangyari? Nung ang Panginoon na nasa krus, pinasa niya yung kasalanan natin. That's the reason why He died. Hindi naman talaga dapat mamamatay yung Panginoon. Bakit? Wala siya kasalanan. Tandaan niyo yung kasalanan ay bunga ng kamatayan. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan, dapat di siya mamamatay, di ba? Tama ba yun? Tayo, namamatay tayo kasi tayo talaga ipinanganak sa kasalanan. Pero ang Panginoon ipinanganak na walang kasalanan at hindi siya nagkasala. Pinatunayan natin ng ilang beses siya nung Bible class natin last Lord's Day. Pero hindi siya dapat mamatay. Pero bakit siya namatay? Because at that point dun sa cross, pinasa ng Panginoon ng kasalanan, binayaran niya yung kasalanan natin. That's why He tasted death for us. Okay, and that death means separation with His Father. Yun yung kinatakutan niya. Kung siya ang papipiliin, hindi niya gagawin na mamatay. Kasi mahihiwalay siya sa kanyang Ama. Diba? He will, at that particular point, experience the displeasure of the Father because of sin. Hindi niya na-experience kahit kailan. Pero dahil kailangan niyang maging tagapagligtas, sabi niya dito, ang kalooban ng Ama ang masusunod at hindi ang kalooban niya. That's why He died dun sa krus. Pero nakikita mo, nag-struggle siya, di ba, as a human being. Sa puso niya, ayaw niya Pero pinili niya pa rin masunod ang kagustuhan ng Ama. And then Hebrews 2:18, for because He Himself has suffered when tempted, He is able to help those who are being tempted. Take note of the word suffered. Ang Panginoong Jesucristo nagdusa siya nung siya ay nakaranas ng pagtukso. At wag natin kalimutan, ang Panginoon hindi lang siya tinukso doon sa wilderness. Hindi lang siya doon tinukso ng diablo. Tinukso siya ng diablo mula nung siya ipinanganak hanggang sa siya ay mamatay doon sa krus. Tinutukso siya ng diablo. Unrelentlessly. Walang tigil. Walang pagpapahinga. Pero anong sabi sa atin? He is able, ang sabi dito, He suffered when He tempted, pero alam natin, doon sa susunod na verse, mamaya babasahin natin, yet without sin. Hindi siya nagkasala. Okay, but He suffered. Ibig sabihin, as a human being, as a person, He went through the suffering of temptation. Kaya yung temptation ni Jesus, totoo. Totoong temptation, hindi yung mukhang temptation lang, parang palabas lang ni Satan at saka ni Jesus. Hindi. Totoong temptation yon. Satan was actually hoping that Jesus would fall into sin, just like nung nangyari dun sa first Adam, dun sa Garden of Eden. Pero hindi nangyari sapagkat ang Panginoong Jesucristo, in another sense, hindi naman siya katulad ni Adan sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? And then Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. So dito sa dalawang passage ito, pinapakita na talagang magsasuffer tayo sa temptation. Ang temptation ay isang form of suffering para sa atin. Kasi, diba, pipili ka dyan kung susundin mo ang Diyos o hindi . And you will struggle within. Your will be talagang tested. Kung pipiliin mo ba na magpasakop sa kalooban ng Ama para sundin ang gusto niya o magpasakop sa sarili mong kalooban para masihan ka sa iyong paggawa ng kasalanan. And we all know that the Lord Jesus Christ, though He suffered when He was tempted, He succeeded. Nagtagumpay siya at hindi siya nagkasala. Important. The Lord Jesus indeed suffered temptation, but He cannot sin, for His person does not only have a human nature, but also a divine nature. In theology, we refer to this as the impeccability of Christ.
Okay, medyo malalim yung term na impeccability. Ibig lang sabihin ng impeccability, He cannot sin. Hindi pwede magkasala ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Bagamat siya'y totoong tao, hindi lang kalikasan ng taong meron siyang kalikasan ng pagiging Diyos. No? At dahil taglay niya ang kalikasan ng pagiging Diyos, hindi siya pwedeng magkasala. Bagamat totoo na tinukso siya at ang kanyang mga tuksong naranasan ay totoong tukso, hindi siya mahuhulog sa mga tukso na yun. Diba? Hindi siya kailanman mahuhulog sa kasalanan because He has a special and unique kind of nature. Dalawa yung nature niya eh. Hindi lang siya tao. Siguro kung tao si Jesus, walang divine nature, pwede nating sabihin posible siyang magkasala. Pero hindi eh. Diba? Tandaan natin, ang pinag-uusapan natin dito yung persona ni Jesus. No? Hindi lang naman tinukso yung kanyang pagiging tao eh. Tinukso siya bilang person. Okay? Tandaan natin, ang Panginoong Jesucristo bilang person, may dalawang nature, divine and human. Kaya hindi siya pwede magkasala. No? Because He was tempted as a person with dual nature. Kung tayo, person with one nature, diba, human nature, pwede tayong mahulog sa kasalanan. And more often than not, diba, pag tinutokso tayo, nahuhulog tayo. No? Tumatumbling tayo sa kasalanan. No? Pagka tinukso tayo ng diablo. But the Lord Jesus Christ is different. No? His person is unique. No? Sapagkat meron siyang dalawang nature. And then, next, He is one divine human person. Siya isang person, pero siya both divine and human. Caution, there's nowhere in Scripture that refers to the divine Son and the human Jesus separately. Huwag nating isipin na pag may ginagawang miracle si Jesus, yun ay ang divine nature ni Jesus ang gumagawa. No? Pagka naman merong limitation na pinapakita si Jesus, yung human nature ang gumagawa. Tandaan natin, pag binasa natin ang Bible, lalo na ang gospel accounts, pag tinukoy si Jesus, tinutukoy yung kanyang isang persona. At yung isang persona na yon, alam natin, dapat laging meron siyang katangian ng pagiging Diyos, meron siyang katangian ng pagiging tao. Hindi pinaghihiwalay yun. No? Kumbaga parang, ito, ang gumagawa dito yung human Jesus. O dito, yung gumagawa dito yung divine Son. Hindi ganon. No? Hindi pinaghihiwalay ng Biblia ang persona ni Jesus. Iisa lang siyang persona. Okay? Kaya pag tinutukoy si Jesus, tinutukoy yung isang persona ni Jesucristo na mayroong kalikasan ng pagkatao at kalikasan ng pagiging Diyos. No? Walang separation pag tinutukoy kung sino si Jesus sa Biblia. Halimbawa, John 17, verse 1 and then verse 4. When Jesus had spoken these words, He lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. So pansinin nyo, ito yung prayer, ng high priestly prayer ni Jesus sa John 17. Pansinin nyo dito, kahit si Jesus mismo, sinasabi niya, when He referred to Himself, hindi niya sinabi na, okay, I'm referring to the divine Son o yung kalikasan ng pagka-Diyos. Dito, I'm referring to my human side o yung aking kalikasan. Hindi. No? Kahit dito sa mga talata na ito, He's referring to just a single person. He is the Son. Okay? He is the Son who is divine, and He is also Jesus who is also human in one person. He is one person, both God and man. Observation. Meron ako ditong dalawang observation. Una, it is the same person, Jesus, who is also the Son, that speaks here to His Heavenly Father. Yung nagsasalita si Jesus. Okay? Si Jesus na nakikita ng mga disciples, nakikita nila kumakain, natutulog. Diba? And He is also speaking to the Father as the Son. Both Jesus, the human Jesus, and the divine Son in one person speaking to the Father. Okay, hindi po pinaghiwalay yung nananalangin dito yung
ay yung pagiging Diyos ni Jesus ang nananalangin dyan. Hindi kasama yung pagiging tao. Hindi gano'n, ano? Hindi pinaghihiwalay ang pagkatao. No? Saan ka nakakita sa atin na ang tinutukoy ay, yung tinutukoy ko kay Gewel yung kanyang kaluluwa, hindi, wala akong pakialam sa kanyang katawan. Wala namang gano'n eh. Pag tinutukoy natin si Gewel, tinutukoy natin yung si Gewel, the person. No? Who is composed of body and soul. Hindi mo naman paghihiwalayin yun. Ito, pangkaluluwa, ito, panglaman. Hindi. No? Point. The divine person already existed before the human nature was added. No? Isa pang katotohanan nito, nung ang Panginoon ay nagkatawang tao, Diyos siya. Okay? Diyos ang Panginoong Jesucristo. He is already a person. Tandaan niyo, di ba? Ang Trinity, one God, three persons. Three persons, one God. Diba? The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father is not the Son is not the Holy Spirit is not the Father. But they are one God. Pero three persons, diba? Father, Son, Holy Spirit, one God. No, ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, the person of the Son, diba? The person of the Son ang nagkatawang tao. Okay? Person na siya. Okay? He is a person already, the person of the Son. Nagkatawang tao. He took upon himself human nature. Maganda yung paliwanag ni Simon Wartanian. Sabi niya, furthermore, it is important to understand first that it was not the divine being who became incarnate, but the person of God the Son. Second, we have God the Son, already a person in the Trinity, taking and uniting to himself a human nature. In other words, there already was a divine person. Yung divine person of the Son, yun yung nagkatawang tao, baga yung divine person added to himself another nature, human nature. Si Jesus lang yun. No? Wala nang iba. Kahit yung Father, isa lang ang kanyang nature. Yung Spirit, isa lang ang kanyang nature. Pero yung Son, dalawa ang kanyang nature. He is God and man at the same time. God and man in one person. Kaya siya lang yung unique. No? Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit kailangan na si Jesus maging both God and man at the same time in one person. May purpose yan. Okay, so that's observation number 1. Observation number 2, Jesus Christ possesses two natures, but there's only one person. Again, in theology, we call this hypostatic union. Hindi ko na ginamit yung mga technical na terms, no? Kasi baka malito lang tayo lalo. So yung mga pinapaliwanag ko sa inyo, yun din yung paliwanag sa mga terms na ito, like hypostatic union. Ang ibig sabihin ng hypostatic union sa theology, ang Panginoon ay isang persona, pero meron siyang dalawang kalikasan, no, na umiiral. Meron siyang kalikasan ng pagiging Diyos, meron siyang kalikasan ng pagiging tao. Siya 100% God, at siya 100% human. Hindi po 50% God at 50% human. Hindi ganon, para maging 100%. Hindi. Jesus ay one person, pero yung kanyang pagiging Diyos 100%, ang kanyang pagiging tao 100%, pero sa iisang person. Okay? Naintindihan niyo ba? So, hindi 50-50. Hindi 50% God, 50% human ang ating Panginoon. Now, yun ang tinatawag na hypostatic union. Pinasimplihan ko na lamang na by statement yung isang malalim na terminology. Ang isang maliwanag na passage dyan ay Philippians 2:6-7. Sabi ni Paul, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. So meron na siyang kalikasan ng pagiging Diyos as a person, a divine person. Yet, ang sabi dito, he emptied himself. Hindi ibig sabihin tinanggal niya yung pagiging Diyos niya, kundi nagpakababa siya. Yung ibig sabihin ni Paul, he humbled himself by taking the form of a human being. A divine being added to himself another nature, the human nature. Kaya ang Panginoon, dalawa yung kanyang nature. No? Bukod sa siya'y totoong Diyos, siya'y totoong tao din naman. Okay? Sabi ulit ni Simon Wartanian, our Lord
took a naked human nature and added it to His divine person. Tandaan niyo, wag dapat malito yung person tsaka nature, ha? Pag person, ilan? Ilan ang person? Ang person ni Jesus Christ, ilan? Isa, dalawa. Elisha. The person of Jesus, how many? One or two? One. Okay, the person of Jesus is one. His nature, one or two? Two. What are those? Human nature and divine nature. So, two natures, one person. Okay? Pagka natandaan niyo, hindi kayo malilito. Pero pagka hindi niyo matatandaan niyo, malilito kayo. Tingnan mo sabi ni Simon Wertenia, our Lord took a naked human nature and added it to His divine person. One person, He added another nature. Diba? The human nature. He did not take a human person and added it to His divine person. Only in that case, we would have two persons. Hindi yung divine person naglagay ng human person. Hindi. Hindi pwede yun. Magiging schizophrenic. Dual personality. Diba? Hindi. Divine nature, no? Divine person, added to Himself divine nature, not divine person o human person. No, hindi human person. Kasi pag sinabi mong nagdagdag ang Panginoon ng human person sa kanyang divine person, diba? Dalawang person yun, hindi isa yun. Kaya ang dinagdag niya, human nature. Yung kalikasan ng pagiging tao. Diba? Yung may mind, may will, may mind, diba? Yung dinalakay natin kanina. Yun, dinagdag ng Panginoon sa kanyang persona na Diyos. We do not hereby mean that He took a human nature which had a separate and unpersonal existence, but merely that human nature did not and cannot exist without a person possessing it. The person in this case who possessed it was already a divine person and therefore is in need of no other personality. Ang Panginoong Hesus, diba, divine person na siya, meron na siyang personality. He's God the Son. No? Unique, no? From the very beginning, He was with the Father, He was with God, He was God. And then, nung siya nagkatawang tao, He took upon Himself human nature, not human person. No? Hindi niya inabsorb. Parang napapanood niyo sa Dragon Ball Z, na tandaan niyo si Cell, ina-absorb niya yung ibang kalaban niya. Hindi ganun ang nangyari nung nagkatawang-tawang Panginoon. Di ba? Totoong persona, divine person siya, pero nung nagkatawang tao siya, ito upon Himself human nature. Kasama dun yung physical body, physical mind, physical will, emotions, and all of that. Okay? Not a second personality. A second nature, but not second personality. And then the last bullet, ayan, magtatapos tayo dito. So nakita natin yung mga tinalakay natin. But these two natures, though possessed by a single person, do not mix. Okay, mahalaga to. Sabi dun sa last portion ng paragraph 2, without conversion, composition, or confusion, which person is very God and very man, yet one Christ, the only mediator between God and man. Meron po kasing distortion na ginagawa. And this is the distortion ng mga false doctrines ngayon. Sabi nila, a divine spirit took the place of the human spirit in Jesus, or that in Christ neither pure divinity nor pure humanity existed, but a new sort of person resulting from the mixture of the two. Kasi para sa pagkakaintindi nila, hindi pwedeng mag-exist ang isang 100% divine nature sa isang person kasama ang isang 100% human nature. Para sa kaisipan ng mga false teachers na ito, no, pagka nagsama ang dalawang nature na to sa isang person, maghahalo sila. Parang ginawa nila sa liquid, ano? Pag pinagsama sa isang lalagyan, maghahalo. No? Naglagay ka ng tubig, naglagay ka ng toyo sa isang garapon,
Pag pinaghalo mo sila sa pag hindi naman magkahiwalay, hindi mahiwalay yung tubig doon sa toyo. Ang mangyayari, maghahalo yung tubig tsaka toyo, di ba? Ganun ang iniisip nila. Nung ang Panginoong Jesucristo, divine person, nagkatawang tao, he took upon himself, he added upon himself human nature, ang iniisip niya, naghalo yung dalawa. Sinasabi ng ating confession, ito itong turo sa atin ng Biblia, hindi naghalo ang pagiging tao at ang pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo. Sabi kasi ng iba, kaya nagagawa ng Panginoon yung mga miracles kasi ginagawa yun ng kanyang divine nature. Hindi. Mali yun. No? Tandaan natin ang Panginoon, nung nandito siya sa lupa, siya ay totoong tao. At ang lahat ng ginagawa ng Panginoon dito sa mundo, ginagawa niya bilang tao. Bagamat siya ay totoong anak ng Diyos, siya ay totoong Diyos, pero nung siya ay nandito sa mundo, siya ay nagpakababa at nagpasakop sa kalooban ng Ama at sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya ang ginagawa ng Panginoon ng mga himala noon, ginagawa niya by the power of the Spirit. Hindi by the divine nature na nasa Kanya. No? O kaya naman, yung human nature humalo sa divine nature, o kaya yung divine nature humalo sa human nature. Kaya sinasabi dito, altogether, there is a new sort of person existing from the mixture of the two. No. Okay? Yung divine nature ni Jesus, 100%, yung kanyang human nature, 100%, and they are distinct and separate from one another. But they are one, in one person. No? Kaya nga unique. Kasi wala nang ibang tao na gano'n, na may dalawang nature. Si Jesus lang. Okay? Si Jesus lang. Maganda yung paliwanag ni A.A. Hodge, isang theologian, sa kanyang commentary on the Westminster Confession of Faith, ibig sabihin Presbyterian ito. Pero maganda yung sinabi niya, sabi niya, although, but one person, the divine and human natures in Christ are not mixed or confused in one, but remain two pure and distinct natures, divine and human, constituting one person forever. Now, the essential properties of divinity cannot be communicated to humanity. That is, humanity cannot be made to be infinite, self-existent, eternal, and absolutely perfect. But if it is possessed this, it would cease to be human. Diba? Kung yung human nature ni Jesus ay na-impluwensya ng divine nature niya, hindi na yun human nature. Diba? It will cease to be human. Kasi kung sasabihin mo na yung makakatangian ng pagiging Diyos ni Jesus ay nahalo sa kanyang pagiging tao, hindi na siya tao. Bakit? Kasi magiging all-knowing na siya. Diba? Magiging all-powerful na siya. Hindi pwede. Kung siya human nature lang yun. Hindi pwedeng mahaluan ng pagka-Diyos. Yung divine nature lang yun. Hindi pwedeng mahaluan ng pagka-tao. Okay? Kaya sabi sa confession natin, it cannot be mixed. It cannot be confused. It is distinct from one another. Tandaan niyo, ang Panginoon, isang persona, dalawa ang kanyang kalikasan. 100% God, 100% human. At hindi naghahalo yon. At hindi maghahalo yon kahit kailan. Kaya ang Panginoon, nandun na siya sa langit ngayon, di ba? Kasi nag-ascend na siya. Nung nag-resurrect siya, di ba? Nagpakita lang siya sa ilan and then He ascended to heaven sa Acts chapter 1. Nung pamanik ang Panginoon dun sa langit, ganun pa rin ang kanyang persona. Siya'y totoong tao, totoong Diyos. Okay? Kaya lang, He is a glorified person. No? He's a glorified. Yung katawan niya ay hindi na katulad ng katawan natin. Ang kanyang katawan ay glorified body na, which is fit for heaven, which is fit for eternity. No? It's an immortal body. No? Ganun ang mangyayari sa atin pag bumalik ang Panginoon. Kung tayo totoong mananampalataya ni Jesus, kung ano yung nangyari sa Kanya, mangyayari din sa atin. So we also possess, no, we are a single person that possesses a single nature, human nature. Pero pagka nag-resurrect tayo, kung ano yung characteristics, di ba sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15, kung ano yung characteristics ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang resurrected body, ganun din yung characteristics ng ating resurrected body. Okay? The only difference is, mananatili tayong one person with one nature, human nature. Siya lang yung one person with two natures. He's both God and man. Point, the two natures of Christ are distinct, though joined
in the one person of Jesus. Important. During the earthly ministry of Jesus, ito nabanggit ko na kanina, during the earthly ministry of Jesus, He did everything as a true human being while being empowered by the Holy Spirit. Theologians refer to this as the state of Christ's humiliation. Yun yung technical term sa theology. State of humiliation. Nung nasa state of humiliation siya, He was totally human, though He has divine nature, but He is not relying on His divine nature, but He is dependent upon the Father and the Holy Spirit. Kaya yung ministry niya is by the power of the Spirit. Okay? Kaya yun ang pattern natin ngayon. Habang tayo nandito sa mundo bilang mga Christians, dapat we are operating through the power of the Spirit. No? Kasi yun lang ang pwedeng tumulong sa atin para ma-overcome ang sin. Alam mo yun, para mag-mature tayo, para ma-overcome natin yung mga weaknesses natin. So, through the power of the Holy Spirit. So, the same nang ginawa ng Panginoong Jesucristo nang nandito siya sa ibabaw. Kumbaga, the same power na ginamit ng Panginoon nang nandito siya sa mundo is available for us. The power of the Spirit. Kaya, ang problema, kaya maraming Christian ang mahina. No? Because we are not maximizing the benefit ng power ng Spirit sa buhay natin. Diba? Ang ginagamit natin, sarili nating lakas, sarili nating diskarte, no? Sarili nating pamamaraan, kaya madalas nagfe-fail tayo. No? Pero kung magre-rely tayo sa Holy Spirit, kung may wisdom na magagaling sa Holy Spirit, there is greater chances na makakagawa tayo ng mga successful efforts habang nandito sa mundo. And then gospel point, since Jesus Christ is very God and very man, He alone is qualified to be the mediator between God and man. As fully God, He can represent God to man. And as fully man, He can represent man to God. Thus, Jesus Christ is the only Savior of sinners. Ito yung dahilan kung bakit ang Panginoon, He needed to have dual nature. 100% God, 100% man in one person. Bakit? Siya yung magiging mediator ng Diyos sa tao at ng tao sa Diyos. Hindi pwedeng i-represent ni Jesus ang Diyos sa tao kung hindi siya Diyos. At hindi pwedeng i-represent ni Jesus ang tao sa Diyos kung hindi siya tao. Kaya ang Panginoon kailangan magkatawang tao para maging tagapagligtas ng mga makasalanan. Kaya nga, di ba sinasabi sa atin, there's no other way of salvation aside from Jesus Christ. Halimbawa, John 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Bakit except through me? Because siya lang ang pwedeng maging tulay ng isang makasalanan katulad natin papunta sa Diyos. Wala na. Diba? Hindi mo pwedeng maging tulay si Maria. Hindi mo pwedeng maging tulay si Pope John Paul II. No? Hindi mo pwedeng maging tulay si... Sino pa ba yung mga santo dyan? Ano? Nakilala ninyo. Hindi sila pwedeng maging tulay ng isang makasalanan papunta sa Diyos. Bakit? Tao lang sila eh. Diba? At makasalanan din katulad natin. Kailangan din nilang maligtas. Hindi nga natin alam kung ligtas nga sila eh. Diba? We can only verify that pagdating na natin sa new heavens and new earth. And then, 1 Timothy chapter 2, verse 5, anong sabi dyan? For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Tignan mo yung sinasabi ni Paul. Ganda, di ba? Iisa lang ang Diyos, di ba? At iisa lang ang tagapamagitan ng Diyos sa tao. Sino yun? Ang taong si Jesucristo. Hindi lang siya tao lang, no? But He is the only one who can mediate between God and man because He is also fully God and fully man. No? Kaya dito dapat malinaw sa atin, wala nang ibang Savior. Wala nang ibang pwedeng magligtas sa atin kundi si Jesus Christ. No? Bakit? Ang Diyos na mismo yung nagpadala sa Kanya para maging Savior ng mga makasalanan. At siya lang yung may capability to do that because He has both the natures of God and the nature of man in one person. Okay? Questions? Tapos na tayo sa paragraph 2. So we will proceed to paragraph 3 next time.
Question, Elisha? Sanay na siya nagtataas ng kamay, tapos nalilimutan niya yung question. Mamaya maalala niya yan. Okay? Question kayo dito. Medyo malalim tong topic na ito. Okay? One person, dual nature ni Jesus Christ. Question. Baka may nalilito kayo na part. Para maklarify natin. Huwag nating iwanan to kasi yes, Elisha. Can you remove your mask, baby? I can't hear you eh. Okay, go ahead. Don't cover your nose. Ngongo ka niyan. Sige, yan. What's your question? I can't understand. Can you translate? Tita Cory, translate mo. What's your question about Trinity? You have a question or comment? Do you have something to say about Trinity? What is Trinity? What is Trinity? Oh, di ba? 3 persons and 1 God, di ba? Kasimple-simple. At alam ni Elisha yun, no? 3 persons and 1 God. At yun yung nagkatawang tao, yung second person. Di ba? Yung God the Son. Siya yung nagkatawang tao. He took upon himself. He added. Dinagdag niya sa kanyang divine nature yung human nature. Hindi siya nagdagdag ng divine or human person. Kundi magiging 2 person yun. Kundi nagdagdag siya ng human nature. Okay? Into his existing person, divine person. Kaya siya fully divine and fully human in just one person, the person of Jesus Christ. Okay? The second person of the Trinity. Question? Baka pag may na-encounter kayong kulto, malito kayo. Sabihin ay tao lang. No? Hindi siya Diyos. O Diyos lang, hindi siya tao. Meron din ganung kulto, di ba? Diyos lang, hindi tao. Question. Clarification. Wala? Sure? Sige, yun. Finally. Sige. That's part of the answer. Of course. Kasi hindi naman siya victim ng death eh. Unlike us, di ba? We have no control over death. Kaya pag dumating yung kamatayan, di ba? Wala tayong karapatan na hindi mamatay o pigilan ng kamatayan. Jesus Christ can do that. Kasi wala naman siyang kasalanan. But at that point sa cross, di ba? Dahil in behalf of us, He paid yung lahat ng ating kasalanan. He took upon Himself all the sins of the elect. Diba? Kaya siya nakaranas ng kamatayan because He voluntarily gave up His soul. Siya lang ang may karapatang gumawa nun because He is not just a simple human being. He's God, na nagkatawang tao. And besides, ang kanyang mission is to become the Savior of sinners. He cannot be like katulad lang natin na tao. Pagamat totoong nagkatawang tao siya, but He is more than human. He's special. At kasama sa kanyang pagiging special yun. He cannot really die unless He gave up His soul. Kaya siya namatay. Kusa niyang, di ba ginagamit sa Biblia, kusa niyang inalay ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Baga hindi siya namatay doon dahil nahirapan na siyang huminga, bumigay na yung puso niya. Di ba kasi sabi ng iba, kaya namatay ang Panginoon kasi nahirapan yung kanyang puso kasi more than
kalahating araw siyang nakabitin doon sa krus. O kaya namatay ang Panginoong Jesucristo kasi naubusan siya ng dugo. Hindi ganoon, no? Tayo, namamatay tayo because of those kinds of elements, no? Or factors. Pero siya, hindi siya namatay dahil doon. Hindi siya namatay dahil na-dehydrate siya, no? O hindi siya namatay kasi tinusok yung tagiliran niya ng sibat. Namatay siya kasi binigay niya yung buhay niya. Okay, dapat malinaw sa atin yun. Hindi siya namatay dahil sa sumuko yung katawan niya. No? Kasi yung iba ganun ang pagkakaintindi. Kaya namatay ang Panginoon kasi may medical explanation dyan. Kasi yung nagkaroon siya ng myocardial ganyan-ganyan, ano, yung baga niya napuno ng tubig, kaya hindi na siya nakahinga, and so on and so forth. Hindi ganun. No? Ang Panginoon namatay dahil binigay niya ang kanyang buhay. No? Kasi kung sasabihin natin na namatay ang Panginoon because of those factors, He's no different from us. He cannot be Savior. No? He cannot be Savior. Kasi victim lang din siya ng death eh. No? Hindi siya victim ng death. He conquered death doon sa cross by voluntarily giving up His life, no? Para sa atin. Malino ba yun? Malaki yung pagkakaiba nun, ha? Malaki yung pagkakaiba ng siya'y namatay dahil sa mga factors na yon, no? O dahil namatay siya dahil binigay niya ang kanyang buhay. Malaking pagkakaiba nun. Okay? At doon tayo sa isa, binigay niya ang buhay niya. That's why naging Savior siya. He conquered death by voluntarily giving up His life as payment, kabayaran para sa kasalanan natin. Okay? Question? Clarification? Wala na? Huwag niyo akong tatanungin mamaya pag naupo na ako, ha? Tanungin niyo na ako ngayon kasi baka yung tanong niyo, tanong din ng iba. Ano? Kasi para mag-benefit din yung iba pag sinagot natin, masasagot din yung tanong nila. Wala na? Dito, sa right side. Wala na? Doon sa likod. Walang tanong? Clarification? Raya, may tanong ka pa? Wala na? Sige, so kung wala na kayong tanong, magpapahinga na tayo. Kung may mga tanong kayo, mamaya magtanong kayo pag may time pa tayo. No, kung nahihiya kayo magtanong ngayon, pwede naman kayo magtanong mamaya. Binibiro ko lang kayo kanina. Okay, so maraming salamat. Pagpapahinga muna tayo.